Yan, at ako'y naniniwala na nawa sa gabing ito mag-i-enjoy po tayo. Ilang taon na yung pinakamatanda po dito? Mother? 72? 75? Wow! Yan. Tignan nyo na. Kayo po ang mga inspirasyon namin kasi mga bata pa kami. Ako naman ay senior citizen na po. Kaya salamat sa Diyos, tayo naman nagpapagamit. Binigay ko na rin yung buhay ko na maglilingkod sa Kanya. Kahit may uban na yan. Kaya kaya nyo po. Di ba niyo po may pakulay naman dyan. Praise God. Palagpakan tayo maniti ako. Ayan. At isang hindi, isang katabi. Sabi ko niyo, magandang gabi sa inyo. So salamat sa Diyos, tayo tumayo na at ating handugan ng isang awit. Kapag alam natin ang awit na ito, awitin natin. Yan. Nais ng Diyos, siya sa atin ang bawat buhay natin. Yan. Puso ko yung sinisiyasa. Hallelujah. Mataydayaw ka o Diyos. Salamat po Panginoon sa galing ito, God. Patuloy Diyos na kami po'y lumalapit. Papakumbaba. At kami ang Panginoon na ayon sa inyo. Sige po, awitin natin.
sa maysa kada kami. Lord, iblis mo itong maysa kada kami. Oray kada kami mag-apo nga agad tingalugan, pag may maysa na kami apo, karon kas natin kita apo ititag ay ni. For your glory, at kalang apo itatalang kamanan ni. In regards, manyaman apon at tagapamati in maysa, itay nga oras apon, kapoy inagan ni Jesus, at may sa kami nga magkay dayo itapo, itamendat lang nanagan mo. Natawagin niya ako, ipresent ka mabati ng Spirit, in Espiritu Santo, na mga iwan, mga protection, ken ay wala na kami ako. Kararan niya ako, ginayos ng oras, manito ti parang rugiin, garat ibang pas, ako na ito nga trabaho ni. Kita kiyatang, ikararan ken pagtawagan ni. Lord, iblis mo ka na kami, katilaw-law, yan saan mo kami ako, kapapaan, na naging aramid sa ilong at kanta na maaramid kung diket, hindi kinamagayang, kitala, kinkapya, itong kalmay sa kagtain ka na kami. Lord, amin pong inatalian ang mga gawain po na hindi ka nais-nais sa oras na ito na magawa pahatap kung minsan ngulit sa iyong Panginoon, ninangapin po namin upang mapagtakumpay namin ang aming gawain sa gabi po ito. Lord, ikaw pong magulang, ikaw po ang isang mag-bless sa amin upang ang iyong salita, ang iyong lingkod, Lord, ay kanyang inibigay ang kanyang minsay sa amin. Lord, salamat sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay aming tinutulong, nilalapit sa matamis ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Thank you po. Thank you, Pastor. Magpapuna po tayo lahat mga kapatid. So, napakapalad po kayong narito, mga aming kamahal. Sinabi ko na kayo mapalan dahil ito yung gabi para sa Diyos. Alam ko na siguro hindi pa kayo kumakain ng dinner ninyo. Gusto nyo lang na narito matunghayan at maranasan ang kamangha-mangha na gagawin ng Diyos sa gabi ito. Amen? Mayroon pa kayo nararamdaman? Sino may nararamdaman dito? May mga sakit? Huwag lang sakit ng bulsa. Lahat naman ng anak ng Diyos magaganda eh. Mayaman din sa harapan niya kasi ang Diyos ay hindi naman siya nagkulang o hindi naman tayo iniwan kailangan. Kaya salamat sa buhay niyo. Nawa ay maranasan natin ang kamangha-mangha na gagawin ng Diyos sa gabi ito. Kaya patuloy pa rin natin na dakilain pasalamatan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya wala naman sa kagawan. Ngayong mga yan. Sana bago tayo pagpatuloy ng ating gawain, ay nais naman natin na encourage tayo ni kagawan. Kagawan Marvin, yan. Para naman sa gabi ito ay patuloy na tayo naman ay palakasin din. Yan. Kasi nga sa buhay po ng isang mananampalataya, minsan nagpapalakasan yan. Kung wala pa si kagawan, salamat na sa ating mahal na kapitan dito, si Kapitan John Lord Marsan. Alam ko na maaaring kayong ginagawa, kayo pinuntahan. Kaya salamat sa buhay nila dahil ang ama ng barangay na nagmamahal sa Diyos. Kaya ibig sabihin po ay papagpalain naman ang buhay sa buong barangay. At alam ko na sa oras nito, kung wala pa siya nagawa, maya-maya siguro. Sige. So, siguro ang gagawin pa rin natin ngayon, tayo mag-awitan ulit.
nakasamyong, napakabango sa harapan ng Diyos. Sa lahat po na mananampalataya, sa lahat po na naglilingkod, lahat po na nagpupuri sa Diyos, ang awit na ating ibibigay para sa Kanya, ay ito po ay napakabango sa kaharian niya at sa harapan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam ko na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, walang iba. Sa bawat isa. Tunay na po ang lahat ay nagkatipon hindi para sa aming grupong ito, kundi nagkatipon ang bawat isang narito para sa Diyos na dakilan. Sinong may Diyos sabihin ng hallelujah? Amen. Praise God. Gusto niyo mo bang umulan? Ayaw niyo? Isang tanong pa. Gusto niyo mo bang umulan? Oh, ay nag-change my mind kayo. May nagsabi, hindi po. May sabi, opo. Dito naman po tayo sa mga bata. Gusto niyo po bang umulan? Ayun. Tama, connected po kayo. Nag-connect po tayo. Kasi ang sabi ng kanta, tayong lahat ay nagkatipon sa gabi ito para umulan ng pag-asa, umulan ng biyaya, umulan sa bulsa natin ng maraming pera. Gusto niyo yun, di ba? Lahat gusto yun. Pero, ibibigay yan ni Lord, marami yan. Kung hindi ka alis sa upan mo. Kasi nakaupo ka dyan, huwag ka nang umalis. Kasi sasayangin mo ang pagpapala ng Diyos na ibibigay ngayon sa mga kamay at bulsa mo. Kaya naman, sino may kamay? Ipalakpak mo! Sino may boses? Sumigaw na kami! Sino may maabuhan dyan? Sino may pwede? Siyempre lahat tayo, kumimot ka. Gagawin mo yan. Hindi para sa akin. Gagawin mo yan. Para? Sa Diyos. Para sa Lord. Amen. Woo! Yay! Walang tulog-tulog. Kaya magsama. Gusto ko makain ka lahat. Kasi kung nakasimangot ka, lalapitan kita. Ikaw, pumunta yung dito sa harapan. Paliwanag po ba? Ako po nandito, ako ang masusunod. Hallelujah! Ayan!
Tunay nga po na ang pangako sa ating ng Diyos. Iiwan tayo ng ibang tao, ngunit ang Diyos kailanman hindi iiwan ang lahat ng tao. Pwede po ba rin po ba tayo ngayon? Hindi pa po tayo tapos. Hindi lang pa po sinabi, upo ka na, dahil tapos na. Wala pa po sinabi ko. Sa oras na ito, patuloy natin pupurihin ang ating Diyos. Kung gaano ang saya at uwang na pumalakpak, kung gaano na ang mga natingian ay ibinigay mo para sa Diyos na nagbigay kalakasan sa iyo, nagbigay buhay sa iyo. Patuloy na ilalaan mo ang oras mo para sa pag-awit muli sa Kanya. Sabihin po natin sa ating isipan ngayon at ating puso na ang Panginoon, siya lang po ang pinakabanal sa lahat. Kung paano ang Diyos ay banal, maaari din po natin init sa Diyos na gawin tayo ng makakahamil na sa ating mga puso. Na siya ang maghahari sa lahat ng ating mga pupuntahan, sa lahat ng ating mga plano sa buhay, sa lahat ng ating puso't isipan. Siya po ang magiging tahanan at magiging driver sa ating mga puso. Kaya naman sa oras na ito, ating itulong ang ating mga puso sa oras na ito para sa Kanya. Nang may pagpapakumbaba, nang may pasasalamat sapagkat narito ka, hindi accidentally bakit ka narito at ibinigay mo ang oras mo kasi may gagawin ng Diyos ninyo. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Pagindapatin mo
pusong basag na yan ay gagawin mo. Bubuuin ng isang buong puso. Sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng panibagong buhay sa bawat isa. Aayusin ang nasira, tatanggalin ang mga dapat tanggalin, at papalitan ito ng mas maganda pa na higit sa akala. Sa bawat taon ng ating buhay, maraming suliranin, maraming pagsubok. Ngunit sa oras na ito, ito pong panghawakan ng salita ng Diyos
Sa oras na ito, kabataan, dito po sa kanila, lahat po na narito. Habang tayo po ay nakatayo, nakataas ang mga kamay, pwede mo po bang ipikit po natin ang ating mga kamay? Mga mata. Dapat po na nakataas ang mga kamay. Habang inaawit ang awiting ito, na patuloy na susuriin ng Diyos ang ating mga puso, susuriin niya ang ating mga buhay. Nanaisin mo ba na ang kagustuhan ng Diyos at kalooban ng Diyos sa buhay mo ay hahayaan mo ngayon? Na sa taong mo ito, edad mo ngayon, maniniwala ka ba na sa pagsusuri ng Diyos sa puso mo ngayon, babaguhin ka niya ng kumpleto? Wasak na pamilya, maraming problema, maraming kailangan na hindi mo alam kung saan ka kukuha, maraming katanungan na walang kasagutan. Ngunit sa oras na ito, mga kapatid, habang inaawit ang awiting ito, isipin mo mabuti kung ano ang pinakamasaklap na problema mo sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas. Because right now, this is the right time that God answered your heart desire. Kung paano willing mo na suriin ng Diyos ang puso mo, ang buhay mo, hayaan mo. Nakakausapin ka mo sa pamagitan ng iyong puso. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kaloob. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw manatili na nakapikit ang mga mata. Suriin mo ang
panahon niya, pag may problema siya, pag may gusto siya idulog sa Panginoon, inaawitan niya ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, minsan pag tayo nalulungkot, sa pangalan ni Jesucristo. At sabi ko kanina, pag pinakita ng Diyos ang pangalan doon sa libro ng buhay, ay bubulit sa dagang-dagang ng apoy. Ito ay ang impyerno. Yan. So napakaliwanag po. Kaya sabi niya, ang aking mga salita, ang na-address kay Solomon, King Solomon sa panahon, sa Proverbs. Ang aking mga salita, sabi niya, hawakan mo, mahigpit, huwag mong bitawan, kasi iyan ang iyong buhay. Amen? Pero titignan nyo ngayon di ba napakaraming mayayaman ngayon, maraming pira, magandang bahay, magandang sakyan, maganda lahat. Walang problema yan. Pero ang mayaman na ito, pag wala si Jesucristo sa buhay niya, ay magtatanong na siya. Yung sinasabi ng Diyos na offer niya na buhay na walang hanggan. Kaya sa gabi ito, kung nais natin tatanggapin sa Jesucristo, na siya yung personal na Diyos natin, na si Jesucristo ay nagbibigay ng laan para sa nais na sumunod sa kalooban niya. At alam ko, kilala niyo si Jesucristo dahil sa naman ng Diyos na ating pinanaligan na walang iba ng Diyos na ito pagdating ng panahon, pag ang buhay ng tao ay pumunta na bumalik na doon niyo makikita ang tunay na buhay. Yo, Pastor Chris, ng pag-aaral tayo ang minayitin na kalagsan. Ibagaman tatakagay mo, hanggang makapuro, tungkol ka tisaw tiyako. Hallelujah, glory to God. Alawin, totoo nga na napakahalaga ang salita ng ating Panginoon. Kung titignan natin ang buhay natin, may sila. Di ba? Sa Ordanita, grabe nangyayari doon. Ang dami na mamatay ang tao. Hindi ko kayo tinatakot pero yun ang nangyayari sa ngayon. Yun ang nangyayari. Bakit? Kasi ang kaaway, minamadali niya na talagang kukunin niya. Hindi ang isang kukuha ang kaaway ang kukuha. Kaya lang ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya sabi niya sa kanyang mga salita, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung may gusto na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat tayo, di ba? Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya grabe ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa John chapter 3 verse 16, may tatlong makikita natin dito na regalo ng ating Panginoon. May tatlong regalo ng Diyos na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Una, yung kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos, simulat sa poon, ibinigay na niya ito sa lahat ng tao at pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa mga tao. Pantay-pantay. Hindi niya tinitingnan na kahit maliit ka, bukhab ka, mayaman ka o ano pa man, may pinag-aralan o ano, pantay-pantay ang pagtingin ng ating Panginoon. Kaya ang pag-ibig niya, grabe. Tayo kaya natin gawin yon, yung pag-ibig na yon. O ang pwede lang natin mahalin yung nagmamahal sa atin.
Di ba? Ganun ang tao. Ang kaya lang niyang mahalin, yung nagmamahal sa kanya. Pero yung nagkukutya sa kanya, ay bakay dadanas na niya. Ay, grabe. Yung mahalin ang kaaway. Pero napakahirap. Napakahirap. Mahal kita. Pero ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Diba? Ganun ang tao. Pero ang Diyos, maging sino ka man, binahal ka ng Diyos kahit sino ka. Talagang grabe yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ang pag-ibig na yun, panghawakan mo. Panghawakan mo. Dahil kahit sino ka man, minahal ka ng Diyos. Hindi niya tinitignan, busing ka man, o pangit ka man, guwapo ka man, maganda ka man, pantay-pantay ang pagtingin ng ating Panginoon. Pantay-pantay ang pagmamahal niya. So, yun yung unang regalo na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak. Yung pangalawang regalo ng ating Panginoon, yung pagbigay niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para tubusin ang bawat isa sa atin. Gustuhin man natin o hindi, tayo'y isang makasalanan. Bakit? Sa pamamagitan ni Adan at saka si Eva na unang nagkasala. Alam niyo, napakaganda ang relasyon, napakaganda ang kalagayan ng mga tao noon. Ang tao noon, binigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama para siyang tagapangalaga ng Garden of Eden at hindi na magtrabaho, hindi kagaya ngayon. Pag di ka magtrabaho, wala kang kakainin, di ba? Pero noon, kahit hindi ka magtrabaho, kakain ka sa pamamagitan ng mga bunga ng mga itinanim ng Diyos. Ganon katindi ang pagmamahal ng ating Panginoon noon. Pero ngayon, dahil sa kasalanan, gustuhin mo man o hindi, napasama ka. Kaya nga, mayroon yung tinatawag sa Ilocano, tawid na basol. Kahit mo man kung saan, ang tatawid mo nga basol kinagantiniba. Isungay di Romans. Sa Romans chapter 3, verse 23, sabi niya doon, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya. Sa verse 10, sabi niya, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. So lahat tayo, kabilang tayo doon. Na tayong lahat ay kabilang sa makasalanan. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Buong mundo ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang buhay para tubusin ka, whether you like it or not. Kabilang ka doon sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa cross. Kasali ka doon na tinubos niya, binayaran kanya ng malaking halaga. Bakit malaki? Kasi buhay niya mismo ang ginamit niya. So grabe yung pagmamahal niya sa iyo. Dahil mismo sa kanya, binigay niya ang kanyang buhay. Tayo kaya natin gawin yun? Bagamat ang daming gumagawa, di ba? Dito sa Pampanga, grabe. Pag mahal na araw, nandun, ang daming nagpapapako. Pero, wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun.
Iisa lang ang ginamit ng ating Panginoon para siya ang magamit na tutubos ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lang ang tagapagligtas na inutusan ng ating Ama, ang kanyang anak. Bakit sinasalito ang aking sarili? Hindi naman ako Diyos, di ba? Pero parte ako ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, parte tayo ng Diyos. Kasi mula sa pagkalikha ng tao, ng Diyos sa tao, anong ginamit niya? Nung pinurma niya ang tao sa labog, anong ginamit niya? Ang kanyang hininga. Diba? Ginamit niya ang kanyang hininga. So, isa ka, parte ka ng Diyos. So, may pagka-Diyos ka dahil ang hiningang ibinigay sa iyo, hininga ng Diyos. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Gusto ng ating Panginoon na hindi ka mapapahamak kasi mahal ka niya eh. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kasi gusto niya na manatili ka sa kanya. Huwag kang mapahamak. Hindi ka mapahamak. Saan yung tinutukoy niya na kapahamakan? Sa impyerno. Yung kinut ni Pastor Chris kanina sa Revelation chapter 20 verse 15. Sabi niya, kung hindi matatagpuan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid sa lawang apoy. Ang ibig sabihin sa ibang translation, itatapon sa impyerno kung hindi matatagpuan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. So, ano ang solusyon para makamit natin ang buhay na yun na sinasabi? Kasi ibinilang tayo isang makasalanan eh. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi basta-basta kamatayan ito. Kamatayan sa impyerno. Maliit man, malaki man kasalanan, parihong kasalanan yan. So anong gagawin natin para mabayaran yun? Kasi binayaran na ni Kristo eh. Binayaran na lahat. Kaya lang ang tao patuloy na gumagawa ng kasalanan. Di ba? Patuloy na gumagawa ng kasalanan. So napakatigas sa ulo ng mga tao. Kasali tayo doon. Kaya lang may solusyon ang ating Panginoon. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe! Buhay na walang hanggan sa langit. May dalawang tao dito sa ibabaw ng lupa na unang mga tao, ang pangalan ng isa, Lazaro. Yung isang mayaman. Kasi sa Biblia, mayaman, sabi niya eh. Pero yung pulubi, si Lazaro. Na si Lazaro, tagtag ng mga sakit at dinidilaan ng mga aso. Kasi talagang grabe. Kaya ang tao ito lumapit doon sa mayaman. Kasi mayaman eh. At humihingi ng pagkain. Pero yung mayaman, itinatakwil. Kasi mahirap siya. At talagang grabe yung kanyang sakit. Nagtataba. Kasi dinidila
nila ng aso eh. Kaya kasama niya yung mga aso na pumupulot ng mga mumu sa pagkainan ng mayaman. Pero yan, grabe, hindi man lang bigyan ng pagkain. Kasama niya, nakikipag-agawan sa mga aso. Pero, dumating lang pagkakataon na namatay si Lazaro. Namatay si Lazaro eh. At pagkapatay ni Lazaro, namatay din ang mayaman. So, ibig sabihin, kahit mayaman, hindi niya kayang bilhin ang kamatayan ng tao. Grabe. So, sabi sa Biblia, sa Lucas chapter 5, ang mayaman, sabi niya, nandun na naghihirap. At si Lazaro, nandun kay Abraham, na inaaliw ni Abraham si Lazaro. At alam niyo nangyari, yung mayaman, tumawag kay Abraham na sabi niya, Abraham, pwede bang papuntahin mo si Lazaro dito at babasahin niya ang kanyang daliri para palamigan ang aking dila dahil nandito ako na naghihirap. Sabi niya, nandito ako na naghihirap. Bakit siya naghihirap? At bakit kailangan niya na palamigan? Ano ba doon sa lugar na yun? Naiinitan siya. Di ba pag mainit ang panahon, aming paypay natin, kahit may electric fan pa, may aircon, minsan hindi pa kasya yung mainit pa yung ibubuga ng electric fan, di ba? How much more? Same here, no? How much more? Grabe. So, sabi ng Abraham, anak, hindi pwedeng pupunta diyan si Lazaro. Kasi may pagitan tayo. Malayo ang pagitan. At hindi para diyan si Lazaro. Hindi para diyan. Bakit niya sinabi ng gano'n? Kasi sa Hebreo 9:27, si Lucano sabi niya ganito, may tubig na itaw matay ang iyong pinsan, kalpasan na panakopong. No sa dino kung saan nakatalaga, doon ka pupunta. Kung sanay ka nakatalaga, sanay ka pupunta. Kung sa impyerno ka pupunta, doon ka nakatalaga. So, dalawa lang ang pagpipilian ng tao na pupuntahan. So, ang pananampalataya natin ay choices. Mamili ka. Choices mo yan eh. So, ganito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, mamili ka doon sa dalawa. Yung pangatlong regalo ng ating Panginoon, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito lang. Yung buhay na walang hanggan na ito yung hindi pa natupad. Yung dalawa nangyari na yun. Yung pangatlong regalo ng Diyos ay hindi pa naganap. So, magaganap pa lang ito. Magaganap pa lang. Kaya nga, buhay na walang hanggan. So, ngayon pa lang, habang malakas ka, dito ka iayos ang iyong buhay. Hindi sa langit ang pag-aayos ng buhay.
dito. Kasi dito mo pwedeng sabihin sa ating Panginoon. Dito mo pwedeng sabihin. Paano mo sasabihin na pupunta ka sa langit kung ang dami kang kasalanan? Ang dami nakatagong kasalanan sa iyong buhay, sa iyong puso. Paano mo sasabihin? Sabi sa 1 John 1 verse 9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat na magpapatawad sa lahat ng kasalanan. So, ang Diyos handang magpatawad. So, paano? Ano ang dapat natin gawin para makamit natin ang buhay na iyon? Buhay na walang hanggan. John 1 verse 12, sabi niya doon, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kailangan palang tanggapin natin ang ating Panginoon para makamit natin ang buhay na walang hanggan. So, yung tumanggap sa Kanya, tumanggap at tanda natin, yung tumanggap sa Kanya. Kasi kailangan na kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, kailangan maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kasi kapag hindi na isulat ang iyong pangalan, magiging question mark ang iyong kaligtasan. Kasi ang relihiyon, ang organisasyon, hindi kanya kayang iligtas. Hindi kanya kayang iligtas. Tanging ang Diyos lang. Kung titignan natin sa Acts chapter 2, chapter 4 verse 12. Sabi niya doon, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Siya lang ang pwede makapagbibigay ng kaligtasan. Kapag tinanggap mo si Kristo Jesus sa iyong buhay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Simple lang. Simple lang para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kailangan sundin mo ang panalangin, yung maikling panalangin ng pagtanggap sa Kanya at ipasulat natin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Simple lang. Kilalanin mo na ikaw ay isang makasalanan at humingi ka ng tawad sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Simple lang. Panalangin ng pagtanggap. Hindi ba tayo lahat ay tumayo? Kasi kapag tumagin ngayon, halimbawa, kukunin ng Diyos ang iyong buhay ngayon. Kasi ang buhay natin, hindi natin hawak. Tanging ang Diyos lang ang may hawak ng ating mga buhay. Kung kukunin ngayon ang iyong buhay, sigurado ka ba na sa langit ka pupunta? Kasi dalawang lugar ang inihanda ng Diyos. Ang langit para sa mga matutuwid, ang impyerno para sa mga makasalanan. So, kailangan isigurado natin ang ating buhay. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay, di ba? Nababalitaan natin, nakausap natin, napakalakas, napakasaya. Kinabukasan, mabalitaan natin, tibok na pala. Maikling panalangin. Panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Sige, manalangin tayo. Sundin ninyo ang bibigkasin ko. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Subalit sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran.
Patawarin mo ako, Panginoon, at pakalinisin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya't Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil isa na ako nakabilang sa pamilya ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang manalangin. Huwag na kayong sumunod, manalangin kayo sa inyong mga sarili. Panginoong Jesus, sa oras na ito, naririto ang iyong mga anak. Kilala mo, Panginoon, yung mga totoong tumanggap sa iyo. Kilala mo, Panginoon, yung talagang decided na talagang buong puso niya isinurinder niya sa iyo at humingi siya ng tawad sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, araw at gabi. Panginoon, hindi namin hawak ang aming buhay. Subalit gusto namin, Panginoon, na may sigurado ang aming mga buhay na kailangan, Panginoon, kunin mo man ngayon ang aming buhay ay handa kaming humarap sa iyo. Proud kami na humarap sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na nakasulat na ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, Lord, tulungan mo ang bawat isa, lalo na, Panginoon, yung paglago namin spiritual. Stripe, we are healed. By your stripe, we are healed. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't Lord, iunat mo ang iyong makapangyarihan kamay ngayon at hipuin mo anumang banda, Panginoon, ang nararamdaman ng iyong anak ngayon. At punasin mo, alisin mo ang mga sakit na yan, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa na naririto. Pagpalain mo ang iyong mga anak na ito. Lord, i-bless mo lahat ng source of income ng iyong mga anak na ito. Mula sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga alaga, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, pagpalain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging ang buong barangay na ito, mula sa punong barangay, Panginoon, pagpalain mo sa mga kagawad niya, sa lahat ng nasasakupan ng punong barangay. Pagpalain mo, Panginoon, ng buong barangay. I-bless mo, Panginoon. At Lord, ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, salamat. At ikaw ang pinapapurihan namin, itinataas sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.